I didn't really have a childhood dream profession, pero I realized it at 9th grade na I want to be a psychotherapist. Childhood dream profession ko is maging reporter. Sundalo talaga kasi malapit kami sa campo. Tara na at makipagkulitan, Tawanan! iyakan, kantahan at kwentuhan. Dito, belong ka. Belong ka? Oo, belong ka. Valued ka at relate ka. Sa usapang may kapuluhan at kapupulutan ng aral. Perfect! True. Ako si Tan. Ako si Jessie. At ito ang Inasnap, a podcast series tungkol sa pagiging student call center agent at iba't ibang discourses tungkol sa culture sa loob ng BPO industry. Samahan kami makinig at matuto sa ating kwento. So hi, my name is Jessie Bell and I'm currently taking business ad, major in marketing management. Hi, my name is Trisha de los Santos. I graduated BS Criminology. Elena J. Benitez, but you can call me EJ. I graduate in STI College San Fernando, Pampanga. And my course is in Bachelor of Science Information Technology. I am currently working in the BPO industry. Childhood dream profession ko is maging reporter kasi si Mike Enriquez yung, excuse me po, parang ang galing niya kasing bukod doon, syempre, magaling siyang broadcaster and yun, sila Jessica So, sila Chanko, sino pa ba? Jiggy Manicad, gano'n, yung Arnold Clavio, Cara David, yung lalo na yung mga documentaries nila. So, ayun yung childhood ko talaga. I didn't really have a childhood dream profession, pero I realized it at 9th grade na I want to be a psychotherapist kasi I have this deep burden towards dun sa mga kababaigang naging victim ng domestic violence, and then to those people na naka-experience ng something tragic incidents, and then alam mo yung gusto ko yung matulong matreat yung mga patients na nag-struggle with post-traumatic stress disorder, and then yun yung mga nag-struggle sa depression, yung mga victims ng sexual abuse, child abuse, mga ganun. Ewan ko ba't yun yung gustong-gusto ko, kaso that time hindi pa open yung mind ng mga tao sa mental health, and pag narinig ka nilang sinabi mo psychotherapist is doktor ka daw ng mga baliw. So, I think hindi siya childhood dream profession, pero na-realize ko lang siya at 9th grade na yun yung gusto ko. My childhood dream profession is to become a waitress. Yeah, because you know I really love taking some orders from the customers. Because you know when you are a child, you don't have to think anything about the future. Kasi di ba, pag bata ka, nakikita mo sa mga Jollibee na, hello ma'am, sir, paano tong, anong pong gusto yung order, na ganyan. Ayun, kaya yun yung gusto ko. Childhood dream ko is sundalo talaga kasi malapit kami sa campo. Actually, nung high school ako, may kwento yan. Kasi wala ka talaga kaming pagpipilian dun sa TLE. Di ba usually sa mga school, pumipili sila ng
ano nila, kunwari, automotive, cooking. Sa amin kasi walang pagpipilian. So, nung first 2 years ko sa high school, junior high school, ang inassign sa amin is automotive. Tapos pagdating nung 3rd year and 4th year, or grade 9 and grade 10, cookery class. Nung senior high school naman, ito yung may chance na tayong pumili ng strand. So, nung una, ABM talaga yung pinapapili sa akin ng nanay ko. Pero last minute, nag-UMS ako. Kasi UMS talaga. Humanities and Social Sciences. So, kasi related siya sa communication and history din. Pag-aaral ng history and discipline, mga ganun. I decided to choose Humanities and Social Sciences strand kasi sabi nila, if I want to pursue psychology, I should be taking UMS. And aside from that, way back, I was into creative writing, I was into arts, I like listening to music, I like anything about communication arts. And way back, I was confident speaking in front. Way back. Hindi na ngayon. So, kaya ako nag-UMS noon kasi gusto ko yung ganun. And yung topics din about governance, mga ganun. Yung sa strand, feeling ko hindi. Kasi sa akin, siguro hindi siya naging factor kasi noon pa man, it's either sundalo, kung hindi sa sundalo, yung malapit, magpulis. Kaya hindi naman naging factor sa akin. Pero kung overall na nakatulong yung senior high, feeling ko kasi that time parang feeling ko hindi ko pa kayang mag-college kung hindi ako nag-senior high. Ewan ko, narinig ko kasi sa ibang tao, nung bata daw sila, parang yung iba walang gusto. Pero ako kasi, naranasan ko, nung bata pa lang kami, gusto na ako. So, makakatulong siguro yung parenting na i-expose mo yung anak mo sa mga bagay na pwede mag-influence sa kanila. Hindi mo sila didiktahan na, pero i-expose mo sila magbasa ng books, manood ng learning materials ng mga videos, para magkaroon sila ng idea, ay, eto, yung anak ko gusto maging ganito. Nasa kanya nanggagaling, hindi mo dinidiktahan. Kumbaga, nasa parenting din siya. Kasi yung parents ko naman, ina-expose nila ako sa mga ganun. So, curious din ako ng bata eh. So, isa sa pinaka makakatulong, yun, nakatulong din yung K-12, senior high school. Ano pa bang pwede makatulong? Kung ano talaga yung gusto mo, ano yung passion mo? Ayun, ako kasi gusto ko makapag-serve. And through communication, marami kang pwede magawa. How to choose? Siyempre yung mo, kung saan ka comfortable. Yan yung mahirap sagutin kasi case-to-case basis siya. Kung yung factor is finances, siguro i-consider mo yung kayang i-offer na budget ng parents mo dun sa pipiliin mo. Tapos kung hindi siya mag-align doon, kailangan mong i-weigh yung kung ano yung natural skills mo, natural talents mo. Hindi mo pipiliin yung kung anong gusto mo lang. Kailangan mong piliin yung mga bagay na natural sa'yo, yung natural mong talento, yung natural mong gift. Actually, mahirap kung ako yung nasa posisyon, tapos ako yung magka-college. Feeling ko, mahirap. I mean, kahit sabihin ko ngayon na sarili ko yung, kaya ako nag-police kasi choice ko talaga yun. Pero may mga times na maano ka rin talaga, ma-influensyahan ka. Pero at the end of the day, kasi kapag hindi mo sinunod yung gusto mo, parang magre-regret ka. Parang katulad nun, last minute ako nag-UMS. Kasi nga, parang ngayon pa lang nire-regret ko na bakit ABM. Diba? So, nung nag-college ako, diretso talaga, criminology. Sa mga nakakakilala sa akin, matigas ulo. So, hindi ako nakikinig kung kanino man. Yung sa parents ko, kahit anong sabihin nila, like, huwag kang mag-aral sa Manila kasi nagrarally lang yung mga taga-PUP na yan. Wala silang nagawa kasi, parang gusto mo yung, parang mayroon kang perseverance. Gusto mo yung career na tatahakin mo, gusto mo pumasok sa PUP, gusto mo maging communication student. Ayun,
to what extent, depende siya sa tao. Kung sa tingin mo, reasonable naman yung parents mo at inline naman siya sa gusto mo, bakit mo kukontrahin? Pero kung hindi na, labag naman siya sa loob mo, huwag mong sundin. Pero ipaunawa mo rin sa parents mo na, ito yung gusto ko, ma. Ito yung gusto ko, pa. So, papakinggan ka nila. Dapat nga nakapasa ako sa scholarship private, sabi niyan. Pero, hindi ko, first day ko nandun, umuupo ako sa classroom. Bayad na siya. Nakaupo ako sa klase. Private school siya, naka-aircon. Sabi ko, hindi ko na-imagine yung sarili ko maging ganito. Maging ganito yung profession ko. Teaching. Teaching yun social studies. Kasi ayun lang yung available, di ba, kapag government assistance, limited lang yung ino-offer na available course. Sabi ko, the first day, hindi ko na-imagine sarili ko dito. So, ginawa ko, nag-pull out ako ng credentials ko, nag-pull out ako nag-withdraw ako ng enrollment. Tapos ayun, naka-receive ako ng tawag or email sa PUP. Ayun, buti na lang, nakapasa ako din. Kasi kung hindi, habang buhay mong pagsisisihan na hindi mo siya gusto. Feeling ko hindi ko siya matatapos. Feeling ko hindi ko matatapos yung course. Kasi unang-una sa lahat, feeling ko babagsak ako. Kasi hindi ko naman gusto yung pinag-aaralan. Doon kasi sa criminology, ko talaga, parang interest ko talaga. Bawat subject, talaga naikinig ako. Tapos talagang nasasapuso ko siya or na-apply ko siya sa totoong buhay. Or nakaka-relate ako. Kasi nga, lagi ako nanonood ng mga crime investigation. Ayun, so, kunyari, ako nakapasa sa PUP, ang hirap naman. Siguro, na lang, magpa-private din talaga, private, tapos hanap ko na lang ng mag-sponsor sa'yo. Ganun, mag-iba paraan ka siguro na makuha mo pa rin yung gusto. Kung hindi mo makuha, siguro meron pang ibang, ibang profession na malapit doon. Like, yung mga communications, mga related. Halimbawa, kung engineering ka, ano ba malapit sa engineering? Kung hindi mo nakuha yun. Kung medical yung gusto mong path, ano yung malapit doon? Ganon, kung ako naman, mas kung ano yung malapit doon. Siguro magagawan siya ng paraan. Kailangan mo na maging lawakan yung isip mo, lawakan yung pakiramdam mo. Graduating na konti na lang, mahirap, walang madali na course. Siguro ako kaya medyo pa easy ako kasi hindi na ako grade conscious. Dati kasi grade conscious ako. Nung nagka-synco ko, yaan na. Parang hindi naman kasi yun nga yung magde-define sa'yo. Pero maganda rin na nag-e-effort ka. Hindi naman, ibig sabihin nag-iisi-isi ka, wala ka ng pakialam. Kumbaga, hindi lang katulad ng dati yung pressure sa sarili. Saka hindi rin maganda minsan yung sobrang pressure sa sarili, sa family. Lalo na ngayon, hindi na lang school, hindi na lang academic yung iniintindi mo. Iniintindi mo na yung financial mo, pag-support mo sa family, di ba? Ayun, hindi na lang sarili. Last minute talaga Kasi PMA, nag-exam ako ng PMA. Ngayon, hindi ako pumasa. So parang, alam ko yun, nag-hope. Kasi parang sabi ko, hindi ako mag-enroll. Kaya private school din ako nakapag-enroll. Kasi hindi, parang in-expect ko talaga na mag-PMA ako. Papasok ako sa loob ng academy. Pero last minute, nalaman ko, hindi ako pasado. So parang no choice, kundi pumasok ako sa isang college school, private school. Tapos yung preparedness ko, feeling ko prepared naman na talaga ako maging criminology. Pero yung actual na hindi. Expenses naman, nung first year kasi, akala ko magiging scholar din ako. Pero na-udgot siya. So, nung first year ako, hindi ako kinakabahan sa expenses kasi alam ko, lang ang babayaran ko, yung miscellaneous fee. Pero nung mga sumunod na taon, doon ko nalaman na matatanggal pala ako sa scholarship. So, medyo din, parang, anong tawag dito, parang hindi nakapaganda. Hindi talaga nakapaganda, sa finance. Kasi nga, dumating yung pandemic, tapos nawala pa yung scholarship. So, ewan ko kung saan kami kukuha ng pera, pero buti natapos. Kinaya namin. I mean, akala namin hindi namin kaya kasi, syempre, may iba rin kami expenses.
ate ko nagbabayad ng 2 insurance. Tapos, syempre, pandemic, ang hirap, hindi mo alam kung may pagkukuhaan ka ng pera. Pero, yun, lumaban naman kami. So, nairaos naman namin siya. Kami-kami. Working student. Actually, nag-working student ako, pero hindi dahil sa tuition fee. Nag-working student ako kasi akala, parang, syempre, pandemic, tapos gusto mo na lumabas, di ba? Lahat naman tayo, parang na-stock up tayo, tapos parang may impact, tapos parang gusto mo na makawala. So, nung nagtrabaho ako, dahil para makalabas ako ng bahay. Tapos yun, parang 3rd year college na ako nun, mag-face-to-face na din, pero nag-work pa rin ako as a call center. Ayun. So, kapag kailangan na habang nag-aaral, magtrabaho, kung kaya mo, gawin mo. That's, as long as kaya ng katawan mo, tapos dapat persistent ka rin, tapos meron ka rin dedication nga. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, tapos wala kang reason bakit mo yung ginagawa, babagsak katawan mo, babagsak yung kung ano man meron ka. Ayun, kailangan ko kasi mag-provide eh. So, pag hindi ako nag-provide, kawawa naman yung kapatid ko. Ako wala akong bayad sa tuition ko, sila yung may bayad. So, hindi ako wala akong mag-provide sa kanila. At ayaw ko mag-end up sila na nahihirapan. Ayun, nag-work. Kasi first year or second year, nag-start na ako sa BPO. And kaya naman siya mag-work. Nauwi ako sa BPO kasi sa communication yung skill ko. Okay ako sa soft skill. Tapos okay din naman ako sa literate din naman ako sa computer. So advantage ko siya. At the same time, malakas yung loob ko. So kapag nagbi-BPO ako kasi kailangan ko malakas yung loob ko. So doon ako nag-end up kasi ayun yung pinaka-feasible para sa skills ko. Kung hindi ako since nung 3rd year ako, napasok ko na yung call center, alam ko na kung paano mag-apply, ano yung ginagawa sa call center. Feeling ko mag-end up ako sa call center kasi yung sa pera, tsaka yung, alam mo na eh. Unang-una kasi sa pera. Kasi sabihin man natin o hindi, sila yung kahit pa paano, kaya yung natin, yung pang-araw-araw natin, yung hindi tayo kakapusin. Yun, yung parang call center ka lang. Kasi, di ba, dati kapag yung mga nakatapos ng pag-aaral, tapos nag-end up ng call center, parang medyo, alam mo yun, kahit yung mismong nagtatrabaho as call center, parang nahiya siyang sabihin, call center yung work ko. Kasi, dati, pag call center lang. Dati kasi, di ba, pag sinabing BPO nga, parang mababa, ganyan. Pero kapag, kapag yung BPO pala is bumubuhay na sa'yo, marirealize mo na hindi pala siya ganun kasama. Parang maganda siyang maganda siyang job, maganda siyang profession din at the same time. Pero ngayon kasi, since nakakapag-provide siya, lalo na nung pandemic, na siya lang halos yung nagbibigay ng work sa mga tao. Diba? Kaya parang call center ako.